Kuya Num, sa araw na yon di na kami lumabas pa. Tumulong na lang kami sa gawaing bahay. Kinagabihan pagkatapos naming maghapunan, pumasok na
Kuya Nom, sa gabing yun namangha kami at palaisipan hanggang sa pagpasok na namin sa silid, halos kalagitnaan na. Gabi kami nakatulog ng aking pinsan na iniisip kong totoo ba lahat ng nakwento ng Tito Rod. Pagsapit ng umaga lumabas kami ng bakuran at nakita namin si Tito Rod na naghahasa ng iba't ibang hugis ng itak at agaw pansin sa amin dahil nakalublob sa tubig na may dinikdik na bawang. Kaya lumapit kami at tinanong, bakit po nakalublob sa bawang ang mga hinahasa niyo, Tito? Mga iho dahil yan ang pamatay aswang. Pag natamaan mo, ang aswang niyan mamimilipit sa hapdi kahit isang taga mo lang. Naniniwala ka ba na may aswang talaga dito sa lugar nila, tita mo, insan? Tugon ni Mitoy, iwan insan. Mas naniniwala talaga siguro ako pag nakita na ng dalawa kong mata. Kuya Nom, napatigil ang aming kwentuhan at nagulat kami dahil may nagtatakbuhan at may sumisigaw na may pinatay. Ang aswang at paglingon namin sa kinaroroonan ni Tito Rod, nakasunod na pala siya sa mga taong papunta sa bahay ng nabiktima ng aswang. Sa kuryosidad sumunod kami at para na din makita namin ang pinatay ng aswang at kung paano pinatay. Kuya Nom, at nung kami ay napatingin sa biktima, halos lumabas lahat ang kinain namin dahil sa brutal na pagpatay. Nagsilabasan ang mga laman, loob at tanggal. Ang isang mata, Kuya Nom, di namin nakayanin na tignan. Ang katawan, umalis na lang kami at bumalik sa bahay ng tita. Mga tagapakinig, sa susunod muli ang pagpapatuloy ng kwento.